Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. So, to put zero on the subsidy, I don't think that can even be vetoed. Dapat, ang binabatikos nyo, hindi si Presidente, si PhilHealth. Mali ang sistema ng PhilHealth. Tanggapin nun natin yan. So, bakit ang kasalanan kay PBBM? May sariling board of directors ang PhilHealth. May bagong ngayon may bagong pinapauso mga DDEBs. Feeling ko nakuha nila itong idea na to sa isang dilawan, mga kotsero. Itong dilawan na ito, unfortunately, was hired by the Philippine government as part of the Department of Finance. Kasama ko siya sa DOF before. So, tinanggal. Nung pagkatanggal sa kanya, simula nun, bitter na siya. And she found her platform. Biglang sumikat Ngayon, ito yung kanya sinabi. Actually, pinakita ko na pinost ko na to actually sa Facebook ko. Papakita ko lang ngayon sa aking live stream para ma-highlight. Kasi, kailangan kasi mga kotsero, ma-distinguish Kailangan malaman natin kung saan yung pambobola, saan yung hindi pambobola. Ito yung kanyang sinabi. Sabi ni Shelo Magno. Kung totoong may sobrang pondo ang PhilHealth, ang kailangan nyong gawin ay either palawakin yung serbisyo sa amin, kaya dapat ini-expand nyo yung counterpart coverage nyo hanggang 70%. O kaya naman, i-refund nyo yung sobrang bayad namin. Hindi nyo pwedeng kuhanin yung pondo na yan at ilagay para sa mga ayuda program ng gobyerno. Again, we are talking about the PhilHealth Fund. Ito kasi yung quote ng News 5. Binatikos ni dating Department of Finance Undersecretary Shelo Magno si President Bongbong Marcos matapos ipagtanggol ang zero subsidy ng PhilHealth sa susunod na taon. Sinabi ni Marcos na tatakbo pa rin ng maayos ang PhilHealth dahil may sobra pa itong pondo na 500 to 600 billion, pero idiniin ni Magno na sablay itong rason dahil ayon sa Universal Healthcare Act, hindi dapat ginagalaw ang reserve fund ng PhilHealth. Tahan ngayon natin itong nangyayari na to. So, nililito nila ang taong bayan. Pati mga DDEBs. Pati mga DDEBs na nandito. Yan, mga DDEBs na nandito. Mga lito yan. Alam nyo kasi mga kotsero, ano na talagang issue nyo? Yung pag-zero sa subsidy o ang sistema ng PhilHealth? Kasi kung ang issue nyo ay yung zero subsidy, ang sagot dun ay may sobrang 500 to 600 billion. Tapos na dapat ang issue. Hindi ba? Tapos ngayon, sasabihin nyo, ito yung tinatawag natin na binabago nyo yung, you're changing the goalposts. Binabago nyo yung goalpost So, nasagot na yung issue. Kasi ako mga kotsero, hindi ako magaling sa finance. Mahina nga ako sa math Pero siguro, sa konting naiintindihan ko. Kapag ikaw ay sumagot na isang tanong at nasagot na yung tanong, shut up ka na. At nasagot ng tama, yun kasi yun importante na nasagot ng tama. Ngayon, sinabi po ni President Bongbong Marcos, ang issue ay nasagot na. Kasi, sinagot niya, rekta yung issue. Ano bang sagot niya? May sobrang pera ang PhilHealth. Tapos, maski nga PhilHealth, walang reklamo Naglabas ng statement kahapon ng PhilHealth. Huwag nyo kaming problemahin, madami kaming pera. So, ano na to issue na to? Nasagot na. Ngayon, dahil nasagot na yung issue na yon, hanap silang bagong butas. Kung meron palang extra pera, bakit hindi dinadagdagan ang serbisyo namin? Bla 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 bla. So ngayon, mga kotsero, kung yun ang problema, out na si PBBM dun. Kasi ang nagdidikta ng mga coverage sa PhilHealth ay hindi presidente. Maniwala ako kahit sa hindi. Meron silang board of directors. Nandun nga nang galing si Risa, di ba? Doon nyo nga sinisisi yung 15 billion na pinampaputi niya May board of directors sila. At ang nagdidikta po ng mga bagay na ganito ay ang board of directors, hindi yung presidente. So, you're barking up the wrong tree. Dapat, ang binabatikos nyo, hindi si presidente, si PhilHealth. Mali ang sistema ng PhilHealth. Tanggapin natin yan. So, bakit ang kasalanan kay PBBM? May sariling board of directors ang PhilHealth. Balikan natin yung subsidy. Kasi mga kotsero, meron kasing mga DDEBs na kino-conflate nila yung budget at subsidy. Linawin lang natin mga kotsero. Ibig sabihin ng conflate, pinagpaparehas. Hindi sila parehas. Tinatawag pang bobo yung mga taong nagpapaliwanag ng maayos. Sila nga, hindi nila may paliwanag ng maayos Para sa kanila, palibhasa, budget yan, bakit? Nakasulat sa title General Appropriations Fund. Budget hearing to kaya budget yan. So, kailangan natin i-address yan. Gawa ulit tayo ng example. Magulang, nagbigay ako ng allowance sa aking anak. Ito ang 5,000. Isang linggong allowance mo, 1,000 per day. Wow, 1,000 per day. Halimbawa lang naman. Tapos, dumating yung kanyang tita. Galing abroad. Daming pera. Galing abroad
Sabi niya sa anak ko, anak, liga dito. Ito, dagdag na 5,000. Dagdag mo sa allowance mo. Kasama ba yon sa budget niya? Yung dagdag na 5,000? Hindi ko kasama niya sa budget yun. Yun po ang subsidy. Yun po ay sobrang pera na ibinigay sa'yo. Gratuitous yun eh. Gratuity ho yun. Etong mga bobong DDEBs, ang sasabihin nila, hindi ba, ang bobo hindi nila alam yung pag nagkaiba ng budget tsaka subsidy. Mas bobo kayo. Kino-conflate yung issue. Hindi lang, actually hindi sila bobo. Hindi pala ho sila bobo. Tuso sila. Lantaran sila nagsisinungaling. I take that back, hindi sila bobo. Ahas. Lantaran sila nagsisinungaling sa taong bayan. Tumutok sila sa salitang clueless. Sa Tagalog, walang alam. Clueless. Walang alam ang presidente. Diyan tumutok ang mga DDEBs. Paano natin malaman? Ito. Pakinggan nyo itong sinabi ni Amy Marcos. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. This is talaga naman a very, very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. Senator Amy Marcos, sige, paka-identify nga ano nalabag sa posisyon, sa Constitution, Article 14, Section 5. Sasakyan mo yung sinabi ni Ping Lacson na alam nating lahat na mali. Sa umpisa pa lang, sabi ni Senator Amy, ano sinabi niya? Huwag niyo ipahamak ang kapatid ko. So bakit? Wala bang alam yung kapatid mo? Para kailangan mo magsalita ng ganun? Or nagniligaw ka ng mga loyalista? Isasangkalan mo yung kapatid mo para ikaw magmukha matalino. As if hindi kaya ni PBBM mag-isip on his own. Kaya naman ni Presidente mag-isip. Kaya nga hindi niya pinirmahan yung yung bill yung GAB eh. Di ba dapat pipirmahan na yan bukas? Anong announcement? Di ba ipopostpone? Palagay nyo, bakit? Ano yung sinabi ng Presidente? Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung sinabi ng Presidente tungkol dyan. Tuloy natin. Tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Paano? Ang liwanag ng utos ng ating konstitusyon. Bakit nasa 900 billion lang yan samantalang yung DPWH nasa 1 Wait. lang yan samantalang yung DPWH 900 billion lang yan samantalang yung DPWH nasa 1.1 plus trillion. Nakakakaba eh. Kaya nananawagan ako mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Wag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. See? Wag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na wag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Kasalanan niyo yan, isisisi niyo kay Presidente. Ito sa lahat ng pinaka-eng-eng na sinabi ni Amy Marcos. Ito pinaka-eng-eng sa lahat. Reenacted budget is better than very bad budget bill. How stupid is this? Reenacted budget? Mas okay pa kaysa sa very bad budget bill? A reenacted budget is worse. Bakit? Kasi pupunduhan mo yung mga proyektong tapos na. How ignorant and how stupid is this, Senator Amy Marcos? Tapos sasabihin nyo si PBBM ang clueless? Tapos sasabihin nyo si PBBM ang kailangan ng proteksyon? Si PBBM ang kailangan mag-isip at mag-aral? Excuse me, tingnan nyo nga yung mga pinagsasabi nyo. Baka gusto nyo balikan itong mga pinagsasabi nyo para pagsisihan nyo. Ito pa isa, panoorin natin to. Si Maltik. Malu, this budget has been described by others, by pundits, as one of the worst budgets, one of the most corrupt. What would you say would be your reaction when this came out? Ano mga napansin mo? Well, sa budget, I was so shocked because health and education is the number one mandate from the Constitution, and health is because of the universal health care law. It covers all Filipinos. So to put zero on the subsidy, I don't think that can even be vetoed. Tama yung reporter nyo, they should go back to the BICAM and settle those issues because if the allocation is zero, there's nothing to veto. So, a very transactional budget.
Anong ginagawa? Anong ginagawa ng unprogrammed funds? Anong ginagawa ng contingency funds? Which, by the way, mga kotsero, is constitutionally valid. Sinabi na po yan ng Supreme Court. I mean, seriously. Seriously, mga kotsero. Isipin mo natin maigi. Hindi lamang po kasi ang GAA ang pwede maging pagkuhaan ng pondo. In the GAA itself ay merong unprogrammed funds, contingency funds. Yun ho, mga kotsero, ay para sa urgent and new and urgent programs of the government that needs immediate subsidy or budget. So, kung ang problema nyo, 10 billion sa PhilHealth, o di kunin nyo sa contingency funds. Ano problema? Magkano ba ang budget ngayon sa contingency funds? Hindi lang naman millions yan, in the billions din yan.